Nilooban, kinidnap at pinatay. Yan ang malagim na sinapit ng isang lalaki noong June 29, 2022. Mabuti na lamang nakaligtas ang kanyang kinakasama. At ayon sa investigasyon, ang itinuturong utak daw sa likod ng krimen ay isang taong kilalang kilala nila. Kwento ni Irene, di niya tunay na pangalan, lumaki siya sa isang masaya at kumpletong pamilya. Yung relationship ko with my mother, okay naman po, maalaga po siya. Si father po, very supportive po siya sa akin before, lalo na po sa pag-aaral ko. At ang kanyang ama at ina, masasabi raw niyang a match made in heaven. Pero nagbago ang lahat ng ito nang umuwi ang kanyang nanay sa Cebu. Pagbalik niya doon na nag-start na parang lagi na po silang magkahiwalay matulog. Dito na raw unti-unting nasira ang picture-perfect family na kinalakihan ni Irene. Nung puro away na po sila noon, nag-decide si father na napakawala na talaga si mother na. And doon po nag-start na nagtatanggap siya ng mga maniligaw, gano'n. And yun nga, pinakalala niya sa akin sinabi niya po maniligaw na daw po, pulis. Habang nasa healing stage daw ang ama, nakilala niya ang muling magpapatibok sa kanyang puso. Si Divina, hindi niya tunay na pangalan, ang naging bagong partner ng biktima na itatago namin sa pangalang Anthony. Nakilala ko siya, mabait naman, pero kasi alam ko nung time na yun, parang alam niyo yung durog na durog siya. Ayon kay Divina, nakita niya raw kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Anthony nang sila'y maghiwalay ng asawa niyang si Jean, hindi niya tunay na pangalan. Bas kasi sa kwento niya sa akin, nagkahiwalay sila yung partner niya, nagkaroon ng ibang boyfriend. Hanggang sa noong June 2022, isang malabangungot na krimen ang hinarap ng pamilya. Inaaya daw po ako ni mother na kumain sa labas. Tapos bigla po niyang nakita yung keychain ng susi ko. Then after po nun, sabi niya, titignan niya lang daw po. Tapos hindi niya na po binalik sa akin. Nang makuha ang in-order ay tuluyan ng araw, umuwi sina Irene kasama si Jean at ang isang kapatid. Pero pag uwi ay nahulog daw ang susi ni Irene malapit sa bahay ng kanyang ama. Sabi ko, ma, nalaglag ata yung susi ko. Tapos sabi niya, hindi naman daw po. Masama na ang kutob ni Irene kaya lalo siyang nag-apurang umuwi. That time po, lagi po siyang may kahol. Then, after po nun, nawala po siya. Tapos, pagbalik niya po, binigay niya sa akin yung susi. Sabi niya, nahulog daw talaga nung mga oras na yun. Nang makauwi si Irene, dito na raw niya nadiskubre na may nangyari na sa bahay nila, pati na rin sa kanyang ama at kay Divina. Umakyat po ako hanggang third floor. Ang nadatnan ko po nun, gulo-gulo po. Sa taas po, naka-distrong ka po yung cabinet. Yung mga folder ni Papa, wala po. Pagpunta ni Irene sa barangay, dito na niya nalaman na nauna na raw palang nag-report si Divina tungkol sa pagdakip at pagpatay kay Anthony. Sabi po sa barangay, nasa police station na daw po. Patay na daw po si Papa, sinaksak daw. June 29, 2022, patay sa pananaksak ang lalaking itatago namin sa pangalang Anthony. Ang kinakasama niyang si Divina, nakaligtas ng makiusap sa mga lalaking nanloob at dumakip daw sa kanila. Bigla na lang may pumasok sa bahay. Nagulat ako na may nakatutok na sa kanyang baril. Kasi yung isang lalaki ay umakyat na kinuha na yung mga papeles po namin sa loob ng cabinet. Pagbaba ko doon sa store, nakita ko na po yung partner ko na may tape sa mukha. Pagkababa ay piniringan na rin si Divina at isinakay na sila sa sasakyan. Nakakot na ako. Sobra ng ko na naibulong ko doon sa partner ko na patayin tayo. Sa halip na sa presinto dalhin, sa isang masukal na lugar daw sila ay binaba ng mga lalaking nakatago ang muka. Yung dinig ko, yung nilahat. Nakiusap ako na wag kami patayin. Sinaksak na siya. Hanggang sa nakiusap ako sa kanila na papa ko nila ang buhayin. Kasi may mga anak ako. Dinala ako kasi nakay na kami sa sasakyan. Nang magbaba ng mask ang mga suspect sa sasakyan, namukaan daw ni Divina si Joshua, hindi na tunay na pangalan, ang kasulukuyang partner noon ng dating asawa ni Anthony. Hanggang sabi po sa akin na, sige, huwag ka magsusumbong. Hanggang sa naibaba nila ako dun sa gas station. Dumiretso na raw si Divina sa pulis para humingi ng tulong. Dito na raw sila nagkita ng anak ni Anthony na si Irene at sabay na silang nagpunta sa crime scene. Nakaposes po siya, tapos duguan po yung leg niya. Nakabalot po yung mukha niya ng duct tape na pula. Dahil sa nasaksihan ni Divina, itinuring siyang primary witness sa investigasyon.
Yung past 2023 ang nalabasan lang yung pinaka tinuturing natin na isa sa mastermind. Dati siyang traffic enforcer, pero nagpapanggap siyang pulis. Nang mahuli ang unang dalawang suspect, dito na raw nila isiniwalat na ang mastermind sa pagpatay kay Anthony ay walang iba kundi ang asawa ng biktima na si Jean. Based sa information natin, nabayaran naman sila. February 25, 2024 sa bisa ng warrant of arrest. Isang operasyon ang isinagawa ng Criminal Investigation and Detection Group, Rizal Provincial Field Unit para madakip ang mastermind, aka ang ilaw ng tahanan na si Jean. Tol, yung subject ng punta dyan, nakabag. Ito na. Sa loob natin. Baba! Bilis kami. Maliwanag ko. Binabang ko kayo ng warrant of arrest ng Morong Rizal, Brand 78, na may kasong kidnapping with homicide. Kayo po may karapatang manimik kung magsawalang ibo. Matagumpay nilang nadakip si Jean. Sa panayam ng resibo sa kanya, wala raw siyang alam sa mga nangyari at sinisisi pa ang kanyang anak. Isang pagbibintang lang yun sa mga anak ko kasi may personal silang interest sa akin. Pero hindi pa natatapos dito ang pagpapanagot sa mga dumakip at pumatay kay Anthony dahil kasama sa mga may warrant of arrest ang isa pang suspect na si Ralph. Sa ikinasang surveillance ng mga pulis, aba si Ralph mukhang paghalagala lang. Nang makumpirma ang lokasyon ni Ralph kasama ang resibo, nagplano ulit ang CIDG Rizal PFU ng pag-aresto sa suspect. Matagumpay kayang mahuhuli ng mga otoridad si Ralph. February 13 kasama ang resibo, tinungo ng mga otoridad ng isang palengke. Dito raw naglalagi ang pang-apat sa anim na suspect na si Ralph. So tayo ay nakapwesto ilang metro ang layo mula doon sa target area. Nagpasya si Major Kahipe na dito tayo pumarada kasama yung arresting team. Cited na yung subject pero may inaantay pang mga palatandaan ang CIDG. Palagay mo, Major, hindi kaya pumalagyan o... Tinitrip natin na pwede siyang lumaban at may baril din siya kasi nga siya yung mismong pumatay ang sinasabi niya Okay. ng mga kasama niya. Maya-maya pa, tumimbre na ang mga asset na it's go time! Inaaresto kita sa bisa ng warrant of arrest sa kasong kidnapping with homicide. May karapatan kang manahimik kung magsawalang ibok. Back to office tayo para rin umusad na itong kaso at magkaroon na ng hustisya para sa pamilya nitong mga biktima. Pinakita mo sa akin yung cellphone, mayat na nagme-message sa iyo kaanak ka. Oo. Mabilisan ang pagdala ng suspect sa CIDG Rizal. Sa panayam ng resibo sa suspect na si Ralph, aba, walang alinlangan niyang kilanta ang pangalan ni Jean. Siya talagang mastermind po. Pumunta sila sa bahay. Sabihin, may lupa doon sila sa bundok, magtatabas daw kami. Opo. Yun pala, sinurbe nila yung saan nila itatapon yung tao. Bali, ang nahuli natin ay 4 na. Meron pang 2 pero hindi na siya naisama doon sa kaso. Kinasuhan ng kidnapping with homicide ang mga suspect at kasalukuyan silang nasa kustodiya ng CIDG Rizal PFU. Kung mapatunayang may sala, naharap ang mga suspect sa reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Dahil sa nangyaring krimen, sukdulan daw ang galit ni Irene sa kanilang magulang. Hindi ko na po talaga siya nakikita as my mother. Ang mensahe naman ni Irene sa kanyang namayapang ama. Kung naririnig man ako ni Papa ngayon, magiging matatag at matapang ako. Kagaya nung mga tinuturo mo sa akin.